Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ano po yung update sa commitment ng palasyo tungkol sa pagpapakulong bago magpasko? Inaabangan na po natin yan nung bago magpasko pero lumampas na. Wala. Maraming nang babash, ano? Maraming Lats. nagsasabi na ano ba talaga? Even Senator Lacson, ano ba daw ang stand ng palasyo dito? Because kung wala naman daw, hindi naman matutupad, bakit nagsasalita pa na may maghihimas-rehas bago magpasko? So, what can you say about that? Nako, nabuang na naman ho itong si Sundalong Kanin. Bumanat na naman ho itong si Antonio Trillanes at itong si Auntie Claire. Nako, matagal-tagal na ho kaming hindi nagtutuos nitong ali na to. Dito sa video na to, sabay-sabay ho nating panoorin at reakan ang kanyang naging interview dyan sa Billionaire News Channel. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Pasensya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ano naman ho ba mga banat netong si Trililing? Ang sabi ho niya, kapag nakabalik sa pwesto, yung mga Duterte, I tell you, gigibayin talaga nila ang bansa. They don't know how to govern. Parang siya naman talagang napakahusay at napakarunong, di ba? Di ka nga nanalo ng pagka-mayor. Pagka-mayor na nga lang, di ba? Hindi ka nga makakana bilang bilang congressman. Talunan ho siya bilang senador. Hindi ho siya makatakbo ng congressman. Tumakbo ho siya ng pagka-senador. Hindi ho siya nanalo. Bakit? Kasi nahubaran ho yung mama na yan nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita ng sambayan ng Pilipino kung sino si Antonio Trillanes. At mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, talagang nagpapagamit ho siya sa administrasyon. Kasi yan hong expertise nitong si Antonio Trillanes. Noong panahon nitong si Binay, siya ho ang ika nga gumiba dito kay Binay. Ngayon, dahil nakita nila na meron na napatunayan, nakita ng administrasyon nitong si Marcos Jr. na meron na napatunayan itong si Trililing sa panggigiba ng mga potential presidential candidate pagka-presidential election, siya ho ang bumanat kay di ba, kay Binay. Sure win na ho si Binay noon, parang parang ang standing nitong si BP Sara ay ganun ho yung kay Binay noong panahon nitong si Panot. Kung hindi ho giniba nitong si Antonio Trillanes itong si Binay noong 2015 papuntang 2016 presidential election, malamang sa malamang matatalo ho itong real talk ho ito giniba lang ho talaga nila itong si Choco na tao, kaya natalo ho siya noong 2016 presidential election. Pero sa bagay, kahit na ika nga hindi gibain etong si Binay, magiging pukpukan ho talaga ang laban. Kaso marami ho talagang sabit yang si Binay di ba? Marami ho siyang ika nga kalansay sa aparador na pagka lumabas yan talagang hindi ho siya pipiliin ng ating mga kababayan. At ngayong mga panahon na to, merong Madriaga, merong Piatos, merong kung ano-ano. Yang mga kabalbalan na ini-SS sinasalsal nitong si Antonio Trillanes para siraan itong si BP Sara. Pero yung sitwasyon ni Binay noong mga panahon na yon, kung ikukumpara natin sa sitwasyon nitong si BP Sara ngayong mga panahon na to, napakalaki ho ng kaibahan yan. Kaya para dito kay Antonio Trillanes, tigilan mo na yan. Anak ng to, pagkatapos nitong si Marcos Jr., sigurado ako sa dami ng kabalbalang ginawa mo, diretsong kalaboso kang walang yaka. At ito ho mga kababayan ang hindi maintindihan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal ng ating mga kababayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ito ho yung mga dahilan kung bakit mahal na mahal ng sambayan ng Pilipino. Etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, especially yung mga kababayan nating rider, yung mga kababayan nating biyahero, di ba? Yung mga kababayan nating OFW. Katangi-tangi sa administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 10 years passport, 10 years driver's license. Saan ho kayo makakakita niyan mga kababayan? Di ba? Etong si Marcos Jr. nakakatatlong taon na ho siya sa kanyang administrasyon. Ano na ho ba yung landmark na mga polisiyang pagka sinabi nila yan, maaalala mo ang administrasyon itong si Marcos Jr. Maliban sa mga korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi pagka nabanggit ang pangalang Marcos Jr., ang unang papasok sa kaisipan ng ating mga kababayan na pagka bumagyo, sigurado lulubog ang Pilipinas. Diba? Ito, pakinggan natin tong si Kuya. Ito yung mga bagay-bagay na pinipilit takpan at gustong ipalimot sa sambayan ng Pilipino ang mga nagagawa ni Tatay Digong. Pero pagka nakita ng mga driver, ng mga OFW, kasi sa ayaw sa gusto mo, ordinaryong Pilipino, pagka kumuha ka ng pasaporte mo, pag nakita mo yung pasaporte mo, lalo na kung OFW ka, nakita mo yung 10 taon dyan, automatic na yan. Di ba? President Rodrigo Duterte. Hindi na mababago yan. Ginawa lang naman niya trabaho niya. Pero bakit sa administrasyon niya nangyari yun? Kasi meron ho siyang tunay na malasakit sa mga Pilipino. Panoorin mo na ito mga kababayan. 10 years passport. 10 years passport. Oh. 10 years driver's license. Yun. Salamat, PBBM. Pwede na tayo. Sabi siguro nitong si Kuya, yarin lang naman na nakawin ni Marcos Jr. ito, bigay na natin sa kanya. Di ba? Yung bridge sa Mindanao, hindi nga siya ang naghanap ng pondo. Hindi nga niya kasundo ang China na kung saan nagpondo at talagang nagsakripisyo para maitayo yung bridge na yon. Pero sinabi niya, isa sa mga flagship project ng kanyang administrasyon. Tingnan niyo ang kagago yung na yan, di ba? Tingnan niyo naman mga kababayan. Pasensya na medyo maliho kasi yun eh. Hindi naman sa'yo aangkinin mo. Sa bagay, marami hong ganyan, di ba? Yung tipong kahit hindi sa kanila para lamang may maihabang sila, talagang gagawin at gagawin ho nila yan. O itong si Manong, yarin lamang nanakawin ni Marcos Jr. ang credit dito sa 10 years passport at 10 years driver's license. Ibigay na natin kay Bangag. Meron din natin. Yo. Naku, masarap yan ha. Ano ba to? Seryoso sir, nagpapasalamat ka kay Bangag? Baka ano ka na sir ha? Nasusobrahan ka rin sa pulburon. Hindi, baka sarcasm lang yon na salamat PBBM, no? Pero kung hindi alam na tong si sir, ano na sir unahan na kita, ang dapat mong pasalamatan dyan. Alam mo naman kung sino dapat mong pasalamatan. Ano lang naman yan, sarcasm lang. Pang urat dito kay Auntie Claire. Ito dito na ho tayo, sa pinakaabangan ng lahat. Alam ko naman isa ho to sa mga inihintay ng ating mga kasama dito sa PH Update. Nareakan natin itong si Auntie Claire kasi sa mga nakalipas na araw, hindi ho natin nagawa na reaction video itong si Auntie Claire mula nung sinagot niya yung mga ilinabas na dokumento nitong si Congressman Leviste at na kesyo sinabi niya doon sa kanyang press con dyan sa Malacanang Press Corp, hindi daw authenticated. Ang problema ho dito mga kababayan, itong balita na to ang problema dyan sa usapin na yan. Pakinggan ho natin. Game ha? Game. Pero gigit ni Secretary Vince Dizon, hindi authenticated ang mga dokumento at hindi niya pa rin ito nakikita. Sabi ni Castro, kung mapatunayang illegal na nakuha ang umano'y Cabral files, mawawala ang silbi nito bilang ebidensya. Pambihira. Kung yan pa rin ang ating kumbaga ano ho yan yung chain, may tawag sila dyan basta yung mga ebidensya sa korte, pagka yan, kahit ano pang bigat ng ebidensya na yan, kung hindi dumaan dun sa tamang proseso ang
kuha ng mga dokumento na yan o phone call, phone records, o kung ano man dokumento yan. O basta pagka presenta mo sa korte yan, kung hindi tapat ang pagkakakuha niyan, mapapawalang bisa yan. Pero dito sa isa na to, anti-clear, hindi nyo pwedeng ihalin tulad itong nangyari na to sa mga maanumalyang flood control scandal sa mga ordinaryong krimen. Diba? Hindi ho ito kahalin tulad ng mga ano na yon. Ika nga, meron tayong polisiya sa restitution. Dahil nga sinabi ng bangag administration na pwedeng mag-restitution, walang problema yan. Pag nagkusang loob ang mga contractor at mga DPWH district engineer, gusto nila magsuoli ng pera, walang problema yan. Diba? Basta para maging masaya yung mga tao dyan sa DOJ, diba? Merong meron ho silang mga ganong atake diyan sa ano na yan, restitution eh. 'Di ba? Hindi ho pwedeng gawin 'yon dito sa issue na to ng mga maanumalyang flood control project. Hindi pwedeng sabihin ng Malacanang na hindi tama yung pagkaka-obtain o pagkakakuha o kung saan man nakuha nitong si Congressman Libiste yung mga dokumento na yan. Hindi ho pwedeng ganoon. Kasi ang nawalang pera dito, trilyon at bilyones, napakaraming maanumalyang flood control at ghost project ang involved dito sa usapin na to. At pera ng sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan dito. Hindi lang ho ito ordinaryong krimen na kung saan pwede ho nating i-apply yung ganong klaseng procedure, 'di ba? O polisiya, 'di ba? Hindi natin pwedeng i-apply dito 'yon, no. Dapat kailangan po lahat ng ebidensya, lahat ng pwedeng magsalita, lahat ng pwedeng magbulgar, maglabas ng mga dokumento, kailangan ngayong mga panahon na to kasi nagtatakipan ho sila. Sa Malacanang nagpapanik ho sila. Kaya kung sino man ang merong mga supporting documents para sabihin na totoo yung mga dokumentong ilinabas ni Congressman Libiste, wag ho kayong mag-atubili na dapat hindi pamumulitika ha. Wala ho tayo doon sa ano na yon, doon sa usapin ng pamumulitika. Ang atin dito ma-inform ang sambayan ng Pilipino kung ano nga bang nangyari, 'di ba? Doon sa 23, 24, 2025 national budget. Hanggang sa ngayong mga panahon na to, bulag, pipi, bingi ang sambayan ng Pilipino. Wala ho tayong naririnig, nakikita. 'Di ba? Nararamdaman dito sa mga mga politiko na to na dapat talagang puntahan natin ang kaibuturan nitong usapin na to. Tigil ICI bubuwagin na. Tigil ang Blue Ribbon na hearing. Ang ombudsman naman aso ni Marcos Jr. Sign natin diyan. Change of leadership sa Senado. Ilagay si Cayetano, palitan ng Blue Ribbon Committee chairperson. Doon sa ganong kaparaanan, doon pa lang ho tayo magkakaroon ng totoong katugunan sa mga katanungan na bumabalot ng sambayanan ngayong mga panahon na to. Hindi niya pa rin ito nakikita. Sabi ni Castro, kung mapatunayang iligal na nakuha ang umano'y Cabral files, mawawala ang silbi nito bilang ebidensya habang gumugulong ang investigasyon. Pero kung sige pagpalagay na natin, ibigay na natin sa mga siraulo sa Malacanang na hindi nakuha nitong si Leandro Libiste ang mga dokumento na yan. Kailan nyo ba planong ilabas yung mga totoong dokumento? Kailan nyo ba planong ilabas yung mga totoong dokumento na kung saan malalaman natin ang whole picture dito sa mga nangyayari na to, di ba? Kasi ngayon sinasabi nyo hindi authenticated o baka nakuha nitong si Congressman Leandro Libiste yung mga dokumento na yan sa kung ano pa magkaparaan. Ngayon bigyan nyo kami ng mga totoong yung mga authenticated documents. Di ba? Nitong si Yusek Cabral kasi doon sa GAA wala na ho yun. Refine na yung pagnanakaw doon sa dokumento na yun. Na-refine, nalinis na nila. Lahat ng butas, lahat ng pwedeng takpan, tinakpan na nila doon sa GAA. Ang pinag-uusapan dito, yung mga nagsumite ng mga proyekto, yung mga line items sa bawat distrito, sinong congressman ang nag-request dito sa particular na budget na to. Balita ho natin, etong si Bersamin, napakarami yung problema na diyan sa mga dokumento na yan at
nasasabit ang napakaraming pangalan ng mga gabinete nitong si Marcos Jr. sa Malacanang diyan sa mga dokumentong hindi pa nailalabas na yan na ika nga pilit na itinatago at pinagtatakpan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Rason sa flood control scandal. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Paras. Eto na ho ang ating ika nga, niya. Kumbaga yung mga vlogger sa social media, tinik ho niya sa lalamunan eh. Eto na ho mga kababayan, titinigin na ho natin itong si Auntie Claire, anak ng toka. Ano ho tayo, ika nga medyo naglelo ho tayo sa politika sa mga nakalipas na araw, pero dito sa video na to, bibigay ho natin ang the best dito kay Auntie Claire. Press Officer at Undersecretary Claire Castro live. Good evening po. Let's go. Yusek Claire. Yes, good evening, Gerge, at sa lahat na nanonood sa inyong program. Yan. Well, Yusek, Gusto ano ko. po yung masasabi nyo sa pahayag ni Senator Lacson na at least 5 cabinet secretaries ay may allocations daw po sa 2025 budget ayon sa Cabral Nako. Files? Actually, lahat ng dokumento po, ayon din kay Sec Vince, lahat ng dokumento, lahat ng mga facts na kay Facts. Yusek Cabral ay isinumiti na po Nako sa po. ombudsman. So, Nako po. ayan na po natin ang ombudsman at kaya po ito isinumite para po bigyan laya ang ombudsman sa pag-iimbestiga ng anumang nilalaman ng mga dokumento na nakuha po kay Yusek Cabral. Okay, so Paano mabibigyan laya ang ombudsman na mag-imbestiga? Diyan sa mga ano na yan, ang naglagay diyan kay Boying Ray Mulya, diyan sa ombudsman, walang iba si kay Marcos Jr. Ang hatol niya doon sa video nitong si Zaldico, AI. At base sa kanya nakikita, wala pang solidong ebidensya na makakapagkonekta kay Marcos Jr. at Martin Romualdez dito sa mga maanumalyang flood control project. Gaano kalaya ang layang gusto mo, Auntie Claire? Langya ka talaga, oo. just to clarify po, Yan. alam po ni Sec Vince, nakita niya po yung Cabral Files at Nako. alam na rin po ng palasyo itong Cabral Files na ito. Nako, Ayon kay Sec Vince, hindi po niya nakikita po yung sinasabing Cabral Files. Okay. Sa lahat napakasinungaling talaga nitong si Vince Dizon. Talagang ano ho sila, ika nga nagkakasundo ho sila dito sa naratibo na sinungaling itong si Leviste. Ika nga hindi legal ang pagkakakuha ng mga dokumentong ilinabas niya sa publiko at walang kung tawagin Cabral Files. Kasi pagka lumabas yung Cabral Files na yan, nako! Maghahalo ho ang balat sa tinalupan. Kasi balita ho natin, napakarami hong mga opisyal ni Marcos Jr. dyan sa Malacanang, nandyan sa kung tawagin na yan Cabral Files. tataan po ng dokumento, kung ano man po yan, at kung ano po ang nasa opisina po ni Yusek Cabral, lahat po yan ay isinumite na po sa ombudsman. Kung ano po ang mangyayari doon at kung meron pong kaparehas o yung iba doon ay kaparehas sa Nako. sinasabing Cabral Files, so hayalan po natin ang ombudsman na mag-imbestiga po rito. But the President Wala. is already aware Talo. of the Cabral Files. And anong sinabi niya tungkol dito? Anong nararamdaman niya? Kasi tinutumbok yung palasyo po dito, may binabanggit na ES, no? Na apparently ito naman ay tinanggi na rin ni ES Bersamin. Anong sinabi ng Pangulo po? Kung hindi pa po ito nakikita ng Sec Vince, so hindi pa siya makakapag-report kay Pangulo patungkol sa Cabral Files. Kasi nga po, kung siya po mismo ay hindi pa Kasi malabo ho yung gustong mangyari, yung sinasabi nitong si Congressman Leviste na magmumukhang anga itong si Auntie Claire kung sakaling tanungin niya itong si Secretary Vince Dizon kaugnay dun sa mga ilinabas niyang dokumento dun sa kanyang official Facebook page. Diba? Sinabi niya magmumukhang tanga yan si Auntie Claire na yan. Kasi hindi niya pa tinanong itong si Sec Vince tapos ganyan ang kanya sinasabi. Ang problema ho dito mga kababayan, si Sec Vince at itong si Auntie Claire nasa iisang bangkaw sila na ngayong mga panahon na to palubog. Kaya kung ano man ang naratibo ng Malacanang magkasalo ho yung dalawa na yan sa mga kabalintunahan itong administrasyon itong si Marcos Jr. Kung umaasa itong si Congressman Leviste na ika nga kukumpirmahin nitong si Vince Dizon yung mga dokumentong ilinabas niya at sasabihin niya, oo,
Binigyan ko ng pahintulot iyang si Cabral na bigyan ng kopya ng mga dokumento na yan, itong si Congressman Libiste. Malabo hong mangyari yun. Kasi para na hong sinabi nitong si Vince Dizon na napakarami ho talagang problema ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kuha niyo ho po mga kababayan, yung bata naging ano siya kumbaga na-miscalculate niya ho yung mga bagay-bagay. Hindi niya ho inaasahan na yung mga, akala niya ho kasi yung literal na realidad ng mga kabataan, kung anong iniisip nila, yung sobrang pagiging honest siguro mag-a-assume na ako dito, na honest itong si Congressman Libiste dahil kabataan, kapusukan niya. Akala niya, yung sinabi nitong si Vince Dizon noong bibigyan siya ng dokumento nitong si Cabral, paninindigan ni Vince Dizon kung ano man ang sinabi niya dito kay Secretary Cabral. Hindi ho yun ang realidad ng buhay. Ang realidad ng buhay, amo ni Vince Dizon si Marcos Jr. At si Marcos Jr. ang pinakamalaki ang pananagutan dito sa mga anomalyang flood control project na to. Pa niya ito ma-authenticate dahil hindi niya po nakikita Nako. kung ano mga nilalaman nito. Ante. So definitely hindi lang po siya makakapagbigay ng sapat na facts patungkol sa sinasabing Cabral files. But he is aware of the Cabral files, the existence Sino of it. po? The president po. Hindi po agad masasabi kung existing. Okay. Kasi hindi pa nga po nakita ng sekretary. Walang makakakita kasi itinago na nila. 'Di ba? Pagkaalis o pagputok pa lang itong issue na to, alam ko na ano pa yan na preventive suspension pa ata yung alin na yan. Yun daw mga computer, laptop, mga gadget doon sa kanyang opisina, tinanggal lahat. Wala na hong laman. Kasi nandoon yung mga ebidensya, yung mga proponent, yung mga pakiusap, yung mga pasingit sa 2025 budget ng mga gabinete nitong si Marcos Jr. nandoon lahat. Kaya anong walang makikita? Wala talagang makikita kasi tinago na ho yan. No? Anong nangyari doon sa DPWH, isa sa mga office niya dyan sa Quezon City? Sunog. Nasunog o sinunog? Nandun ho yung ibang mga dokumento. Tapos napakatagal na panahon, wala pa siya din, anak ng TOCA, DPWH establishment yan. Ano yan, equip yan ng mga sprinkler at dumaan sa building code yan. High rise yan mataas yung building na yan. So yung mga building code dapat merong sprinkler system yan. 'Di ba? Yung mga sensor niyan kung sakaling matrigger, automatic tatawag kagad sa pinakamalapit na istasyon ng mga bumbero. 'Di ba? Meron mga ganung picture ba? Hindi ho nangyari 'yun. Kumbaga, hinayaan mo nang matupok lahat ng dokumento sa loob. Doon sa particular na DPWH office na 'yon. Ngayon dito sa mga dokumento ni Cabral, umaasa sila na meron silang makikitang mga ebidensya. Mga loko-loko pala itong mga Secretary Vince kung ano yung Cabral files. Nako. Kung meron po yan, sabi nga po natin, sinabi na po ni Sec Vince na naibigay niya na po lahat ng dokumento. Kung Cabral files masasabi po ito, kung ano lang po yung naisumite sa ombudsman, siguro doon lang po magsimula ng pag-iimbestiga po para kung sino man po yung sangkot dito, walang sisinuhin po ang Pangulo. Lahat po yan ang sangkot, kahit cabinet secretaries po yan or cabinet members po yan. Pambira, oo. Anong sangkot-sangkot? Trijib Olivar, Adrian Bersamin, Amena Pangandaman, Trijib Olivar, Adrian Bersamin, hinahatiran daw di umano ng bulto-bultong pera sa Diamond Hotel dyan sa Metro Manila. Nasaan ang investigasyon? Anong walang sasantuhin? Nasaan na itong si Bunoan? Hindi niyo pa ba kakansilahin ng passport niyan? Si Bunoan at itong si Zaldico, wala ho yung pagkakaiba. Parehas lang ho nilang isinakusaw ang mga daliri nila dito sa issue ng mga maanomalyang flood control scandal na to. Dapat na po maimbestigahan. Do you have any information po sa kasalukuyang investigasyon ng ombudsman tungkol sa mga dokumentong ito? Ito kaya nasilip na nila? Something to that effect? Wala po akong personal na knowledge kung nasilip na po nila o nadetalye na po nila. Dahil kamakailan lamang po ito na isumite. Nung ipinatutos po ng ombudsman, agad naman po sumunod ang DPWH sa pamumuno po ni Secretary Vince.
So kung nakita po nila ang detalye po, hindi ko po masasagot. Okay, but I'm asking that ito pong information tungkol sa Cabral files kasi whether may statement kayo na dapat alamin kung saan nanggaling itong lumalabas na Cabral files ngayon. And whether, kung tama po yung pagkaunawa ko sa sinasabi nyo, well, ang hawak na dokumento galing sa DPWH na forward na sa Ombudsman. Okay, so whether parehas itong pinag-uusapan nating dokumento na finorward ni Sec Vince sa Ombudsman at yung Cabral files, it's up to the Ombudsman to determine that. Ano po? Kung Yes, tama ang pagkaintindi ko sa inyo. Sila na po mag-authenticate since naipasa po lahat mga original files ay naibigay na po sa